Kilat News Updates. Mga balita ngayon. Sara Diskaya arestado na ng NBI. Arrest warrant sa siyam na iba pa na ilabas na. Mag-amang suspect sa Bondi mass shooting, halos isang buwang nagstay sa isang hotel sa Davao. Higit 468 million pesos na halaga ng ilegal na droga sinunog sa Cebu City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inilabas na ang warrants of arrest laban sa kontratistang si Sara Diskaya at siyam na iba pa kaugnay sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Matapos ang naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., agad na inihain ng National Bureau of Investigation o NBI kagabi ang arrest warrant laban kay Diskaya, saka ito dinala sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Biyaheng Cebu rin si Diskaya ngayong araw para sa return of warrants sa issuing court na Cebu RTC Branch 27. Hawak na rin ng NBI ang presidente ng St. Timothy Construction Corporation na si Roma Rimando. Naharap si Diskaya, Romando at 8 pang akusado na pawang opisyal ng DPWH sa kasong graft at malversation na kapwa non-bailable cases. Pagtitiyak ng Pangulo, hindi lamang makakasuhan kundi maibabalik sa kaban ng bayan ang ninakaw na pera. Isiniwalat ng isang hotel staff ang mga detalye tungkol sa naging halos isang buwang pamamalagi sa hotel sa Davao City ng mag-amang suspect sa madugong Bondi mass shooting sa Sydney, Australia noong December 40. Ayon sa ulat, nag-check-in sina Sajid Akram at anak nitong si Navid sa GV Hotel sa Poblacion District noong tanghali ng November 1. Kwento ng staff na si Jeneline Saison, kadalasang nananatili lamang sa kanilang silid at lumalabas lamang ng halos isang oras bago bumalik sa hotel ang mag-ama. Dagdag pa nito, nagtanong ang pulisya at humingi ng CCTV footage, ngunit limitado lamang sa isang linggo ang kanilang storage. Wala ring nakitang kahina-hinala sa silid na tinutuluyan ng mag-ama. 7 araw lang daw sana ang booking ng dalawa at paulit-ulit na in-extend linggo-linggo hanggang sa kanilang pag-checkout noong Nobyembre 28. Una nang itinanggi ng palasyo ang pagbansag sa Pilipinas bilang ISIS training hotspot dahil sa hinalang nagsanay sa bansa ang mag-ama bago ang pamamaril na kumitil sa 16 na katao. Sinunog ng mga otoridad ang higit 468 million pesos na halaga ng ilegal na droga kamakalawa sa Cosmopolitan Funeral Homes Incorporated sa Jonquera Street, Cebu City. Mismong pinangunahan ito ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 7 kasama ang Dangerous Drugs Board, local officials at non-government organizations. Nasa kabuang 468,128,893 ang mga sinunog na droga, kabilang na ang higit 68,000 grams ng shabu, higit 866 grams ng marijuana, 10 ml ng nalbufine hydrochloride at expired na mga gamot. Bukod dito ay ginawa din ng PDEA ang 775,000 pesos sa 4 na drug informants sa kanilang Operation Private Eye. Pinakamalaking narewardan ay si alias Loloy 6 na nakatanggap ng 300,000 pesos matapos nitong magbigay ng impormasyon sa isang high-value target sa isinagawang buy-bust operation ng PDEA 7 kamakailan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.